Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel. So dito po sa harapan, makikita nyo po ang tinatawag nating MTS DC breaker. So itong ginamit natin para po ito sa solar power po na gagamitin natin kasi naka DC ang breaker na MTS, naka manual. Hindi po ito ETS, MTS po ang gamit natin. So dito po sa MTS DC breaker natin ay marami kang pwedeng gawin na connection na para po sa solar power natin sa bahay. So ngayon, isi-share ko po sa inyo ang mga paraan sa paggamit po dito sa MTS DC breaker. So meron po akong isi-share sa inyo na tatlong paraan po mga lods para sa solar kung saan mo ito gagamitin ang MTS natin na DC breaker. So kita ko muna to. Ang DC MTS na breaker natin ay, ang pinili ko lang dito mga lods is naka 50 ampere. So kung gusto nyo ng 10 ampere, 20, 30, 40, 50, 60 hanggang 100, meron pong available dito po na mataas na rated na ampere. So ang pinili ko lang is 50 ampere. So mostly yun ang nakikita kong pwede kong magamit dito sa solar power natin. So, ang design po sa MTS natin is naka-interlocking. Ang maganda dito, circuit breaker po ang gamit. So, magagamit mo talaga to sa protection. So, ang mangyari po, pag switch on mo siya dito, so, yung circuit po dito sa taas, una pong papasok dito sa baba. Pag switch on mo ito sa kabila, yung isa na naman ang magagamit mo. So, yun ang maganda, naka-interlocking talaga. Kung saan ang switching, doon bababa. So ito, ibig sabihin kapag nakataas at nakakulay red, ito po ang magagamit. Ito naman ang naka-off na hindi mo magamit. Tapos pag ibalik mo din sa kabila, so ito naman po ang mag-switch on. Ito naman ang naka-off. Tapos pwede mong naka-off na ganyan. So ang wiring po, kapareho rin din ito sa ETS na gamit sa pag-jumper, sa wire. So nakita ko dito sa DC breaker natin, wala siyang indicator na nakalagay na positive o negative. Ibig sabihin, ikaw po ang mag-decide kung saan mo gustong mag-positive or negative. Kung gusto mo dito ang positive at saka dito ang negative, ganoon rin sa baba, ito ang positive, negative. Pero kung gusto mo ang mag-una yung negative dito at dito yung positive, pwede rin, baliktad. At ganoon din sa kabila. So ang pag-wiring po dito sa DC breaker na MTS kapareho na po sa ETS na ginagamit. Pero ito, special po talaga ito. Para po ito sa DC na breaker sa mga solar power. Hindi pwede ito sa mga ETS, sa mga house wiring o sa utility grid. So ang gagawin natin, tuturuan muna natin yung basic wiring. Importante yung wiring, pero yung wiring kapareho lang sa ETS. Pero pakita na lang natin yung pagwa-wiring. So ang gagawin natin, simple lang mga lods, gagamit ka ng itim at saka pula. Kasi may polarity po ang gamit. Hindi pwedeng magkapareho ang kulay. Mahirapan ka sa polarity. So standard ang wiring. Naka pula ang positive, negative ang itim. So ang pag-wiring, yung sabi natin, depende sa inyo kung dito kayo mag-positive o dito kayo mag-negative. So standard na lang natin, mostly nakauna ang positive. Yan, positive, positive. Okay. So, kapag dito po nakalagay ang positive, kailangan nasa taas ang positive sa pagko-connection po dito sa taas. Ganon rin sa kabila, dito yung positive. Hindi pwedeng mabaliktad mga lods, dapat sundin mo yung polarity. Kulay red dito, positive dito, saka dito, positive. Tapos dito yung itim, negative. So, yun po ang pagtataping sa baba. Para hindi malito yung mga baguhan, lalagyan pa natin ng terminal sa baba. Ang paglalagay sa terminal sa baba, pwedeng nakalagay dito o pwedeng nakalagay dito sa baba. Depende kung saan mas pabor ang wiring sa pagtatapping. So for demo purpose, dito ko na lang ilagay ang wiring. O yan, tapos na po ang tapping natin. Ito lang, pinakasimpleng na connection. Kapareho lang sa ETS na connection sa wire, pero may polarity. So yung pula, positive, yung itim, negative. Ganon rin sa taas. So, ang gagawin natin, block diagram, yung sinasabi ko, tatlong paraan na magagamit mo ang MTS na DC breaker sa solar power. Umpisahan natin yung sinasabi kong
unang magagamit dito sa MTS na DC breaker. So drawing natin. So ipagpalagay natin, ito ang MTS natin. So MTS, ang connection susundin lang natin. So block diagram muna tayo mga lods para tuloy-tuloy yung sharing natin. Naka positive dito, tapos dito itim, negative, nakaganon. Tapos yung terminal dito, at saka dito ang terminal. Okay. Tapos simple sa taas, ang sabi natin na dapat kung ano pong nasa taas dito sa baba, negative, positive din sa taas. Positive, dito rin, positive. Tapos dito naman yung itim, negative. Dito naman sa pilas yung negative. So, ang una pong design na papakita ko po sa inyo mga lods na pwede mong gamitin, itong madalas pong tinatanong ko sa channel natin na sabi doon, Buddy Proy, meron po akong gel type battery at meron din akong LiPo4 battery. So, paano ko ba magagamit yun na para sa power inverter ko kapag nalubat na po ang inverter ko na off-grid, pwede kong magamit yung isang battery kasi nga hindi pwedeng pagsabayin o i-connecta ang LiPo4 sa gel type battery. So, hindi pwede yun, masisira ang gel type battery. Kasi mataas po ang voltage supply doon sa LiPo4 compare doon sa gel type battery. So, ito, napaka-basic lang. Ipakita ko sa inyo mga loads. So, dito po sa kabila, sabihin natin, ang gamit, meron kang available na magamit sa bahay mo nga gel type battery. Sa kabila naman, naka LiPo4 ang gamit. So, pagsasabayin natin, paggamit ito. So, simple lang, di ba? Sabi natin, sundin mo ang polarity na ginamit natin dyan. So, ang mga battery, mayroong positive at saka negative. So, sundin mo ang color code na ginamit natin. So, sa battery, ilalagay mo sa positive. At itim, negative. Yan. Ganon din sa LiPo4 at ganon din dito sa kabila. Sa baba naman po, ang connection, dito po nakalagay ang siyempre, yung power inverter, baba mo natin camera. Yan. So, siyempre, sa baba po, mga lods, nandito po nakalagay ang power inverter natin. So, 12 volt supply tayo sa power inverter natin dito. Yan. Oh. So, ang tawag dito ay power inverter. Siyempre, ito yung output sa off-grid inverter. Lalabas po dito ang 220 volts. Okay. So, napaka-klaro yan mga lods. So, napaka-klaro yan. Kapag switch on mo ito, unang papasok ang gel type battery na magsusupply sa power inverter. So, switch on natin para makita. For demo purpose na lang natin to. So, tapos itong nakapula at itim, simple papasok yan sa power inverter. Sa taas, nakapula dito at itim, patungo sa battery, switch on mo. So, ibig sabihin dyan, ang ginamit mo ngayon, naka-gel battery ka sa power inverter mo. Yan. Sabihin natin, naglubat na sa LBD ang gel type. So, ngayon, pwede kang lilipat mga loads dito sa LiPo4. So, itong connection, switch on mo lang ito. Yan. So, naka-off ang gel type battery. Sa LiPo4 ka na naman gumamit mga loads. So, papasok yan dito at magsusupply po sa power inverter. Ganun lang, kasimple mga loads. Napaka-basic po ang connection. O, ayan. Tapos, kung hindi mo na malulubat ng kuha natin, LiPo4, so pwede mo namang i-off na lang siya dito o depende po sa inyo. O, yan. Yan po. Tapos, sabihin natin, okay na ang gel battery mo at nakargahan mo. So, switch on ka na naman dito mga loads. Pag naubos ang gel battery, back up mo naman LiPo4 sa kabila na naman. So, ganun lang. Ganun? Okay. So, ito po mga lods, ang unang paraan na nakita ko. Kung sakaling mayroon kang gel battery at LiPo4 na battery, gamit dito sa off-grid na power inverter. Sa pangalawa na tayo mga lods, ayan po ang una. So, itong pangalawa natin na design mga lods, ay, pakita ko muna sa inyo dito sa natin. Solar. Ito ang solar panel.
Tapos connection, simple, may polarity, hindi mawawala. Dito yung positive, positive, tapos negative, negative. Okay. So, ito po, ang design po natin ay naka grid tie inverter, naka solar charge controller, at saka solar panel. So, ibig sabihin, kung ito ang MTS natin, dito sa baba, nakakonektado po ang solar panel. Tapos, dito sa unahan, nakakonektado po ang grid tie inverter. O yan, naka-on grid ito mga lods, hindi ito off-grid, on grid. Tapos sa kabila, naka-solar charge controller. So, yan. So, ngayon, pag sanabi natin, isi-switch on natin ito, yung MTS natin, pag switch on natin yan, ibig sabihin, ang grid tie inverter ay nagkakonekta sa solar panel. So, nag-harvest yan. Kasi nga, konektado sa solar panel. Ngayon, paano naman natin siya gagamitin sa ECC? Bakit may ECC na nakadesign na nakalagay? So, ang purpose sa design dito mga lods, kapag nag-brown out po ang kuryente natin sa bahay, hindi po magagamit ang grid tie inverter natin sa bahay kapag nagka-brown out. So, ibig sabihin, itong solar panel mo sa baba, matatapo dyan, parang hangin na lang, wala nang silbi kapag nabra-brown out. Except kung naka-hybrid ang gamit mo na inverter, pwede yan magamit. Pero kung pure grid tie inverter lang ang gamit mo, patapon yan kapag nag-brown out. Pero ngayon, dahil meron kang MTS na DC breaker, pwede mong itapon sa charge controller. So, itapon natin, sabihin natin na nag-brown out, hindi na magamit ang grid tie inverter, switch on ka dito sa kabila para sa ACC. Yan, ibig sabihin dyan mga lods, ang solar panel mo, papasok sa charge controller, doon yan patungo sa battery. So, hindi po nasasayang kung in case na magka-brown out, ang solar panel, naka-charge ngayon dito sa charge controller doon po sa battery. So, nagagamit mo pa rin. Hindi nasasayang kung meron kang MTS DC breaker na gamit. O yan po mga lods, napakasimple. Madali mo yan sundan. Basta wag lang mabaliktad ang connection mo. Sundin mo lang ang polarity sa positive at sa negative. Ito useful po ito. Halos po gumagamit ng mga grid tie inverter. Pag nagka-brown out na pure grid tie inverter, wala na, tapo na yan mga lods, hindi mo magagamit ang solar panel. Pero dito, kung lalagyan mo ng MTS, hindi masasayang kasi kung meron kang battery, pwede mo siyang i-charge. Kasi ang gamit natin dito, naka-on-grid at off-grid po tayo. Kaya dapat merong mga pamaraan na hindi masayang ang solar panel natin. So ito po yung pangalawa. So ngayon, sa pangatlo na tayo mga lods. So, ang next natin na design, ito po ay naka solar panel po ang gamit dito. Yan. Ito ay SP, solar panel. Sa kabila, ito naman po ay battery. Battery. Tapos, dito po sa baba, ito, lagyan natin ito sa baba. Dito naman po ang dito sa baba ang GTI grid tie inverter mga lods. Tapos connection, simple ganun pa rin, polarity, positive, positive. Oh. Dito sa kabila, yan dito. Positive. Tapos, negative at negative. Okay. So, ano naman po ang design na meron po dito? So, dito naman po mga lods, nandito po sa baba ang grid tie inverter na on-grid. Sa taas naman, dito nakalagay ang solar panel at dito sa kabila ang battery. So, ang design, simple, balik tayo sa design. Kapag i-switch on mo po ito mga lods, pagpasok dyan sa switch on, ang grid tie inverter ay gumagamit ng solar panel na magha-harvest po sa bahay natin. So, gamit mo dito, naka-MTS ang gamit mo, solar panel. Pero pagdating po ng alas 6, wala nang sikat ng araw, hindi na magagamit po ang grid tie inverter.
Pero dahil po ang grid tie inverter na gamit ko ay pwede pong magamit sa battery na 12 volts. So ano ang gagawin ko? I-switch on ko na naman po dito sa kabila para magamit na naman ng battery ang grid tie inverter ko. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang gamit ko sa solar mga lods. Kasi pwedeng gamitin ang grid tie inverter na nabili ko sa battery. So switch on natin dito. Ayan, ibig sabihin, alas 6 na ng hapon, wala nang sikat ng araw. Dito na naman po sa battery gumagamit ang grid tie inverter. So napakasimple lang mga lods. Pwede ka pa rin gumamit ng grid tie inverter o mag-harvest ka kahit gabi na. Basta meron battery na pwedeng gamitin ang GTI sa battery. So ayan po mga lods, napakasimple. Ito, marami pa siguro na pwede kang gawin dito sa MTS DC breaker natin. So sa pagkangayon po mga lods, dito muna tayo sa theory muna tayo. So saka na tayo, actual natin ito gamitin ang MTS natin na breaker doon sa solar power natin. So bago po tayo magpaalam, so baka gusto nyo may itanong, pag-i-comment sa baba mga lods kung ano pa ang pwedeng gawin dito sa MTS DC breaker natin. So bago tayo magpaalam, kasi meron namang magpapa-shoutout, sali pa natin itong gusto magpapa-shoutout, si Bong Ortiga from Riyadh, KSA. Oy lods, kunting ingat po kayo dyan sa trabaho nyo, lalo na bagong taon ngayon. So next natin, shoutout pa natin si Fernando Puria from Camarines Norte, Region 5. Oy lods, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout ko na rin itong mga join me. Lagi po silang nagsishare ng blessing dito po sa channel natin. Umpisahan natin na wala pong tigil pong nagsusuporta sa join member natin. Si Rafaelito Bayato, si James Vlog, si Urbi Sinum, saka si Barry Canyete, at saka ang huli natin si Michael Amador. So sa mga kalods natin, huwag niyo kalimutan po mag-like, mag-share at mag-subscribe po dito sa channel para hindi po kayo makalimot. At saka maraming salamat po sa panonood po sa channel natin.